Hindi mo ba naintindihan? Wala ka ng bahay, wala ka ng restaurant, at simula sa gabing ito, wala ka na ring asawa. Pirmahan mo na ang mga papel na yan, Mary. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga security palabas ng mansyong ito dahil baka mas lalo ka lang mapahiya. Ang boses ni Victor ay malamig, walang bakas ng pag-ibig at tila galing sa isang estranghero. Sa magasandaling iyon, nakatayo si Mary sa gitna ng kanilang malawak na dining room. Suot ang isang kupas na apron na may bahid pa ng harina at sarsa. Hawak pa niya ang isang sandok na gagamitin sana niya para ihain ang paboritong adobo sa gata ni Victor. 12 taon. 12 taon ng pagsasama, ng pagpupuyat sa kusina para itaguyod ang kanilang kumpanya at NG pag-aalaga sa dalawa nilang anak. Lahat ay tila gumuho sa harap ng isang puting sobreng naglalaman ng mga dokumento ng pagtataksil. Sa labas, ang langit ng Manila ay nagngangalit. Ang malakas na bugso ng hangin at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan ay humahampas sa mga bintanang salamin. Ngunit mas masakit ang bagyong namumuo sa loob ng dibdib ni Mary. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga daliri at ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Lumikha ito ng isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang reyna ng tahanang iyon. Victor, anong ibig sabihin nito? Ang nangangatog na tanong ni Mary. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, tila nauubusan ng hangin. Anibersaryo natin na ngayon. Nagluto ako. Ginawa ko ang paborito mo. Bakit may mga papeles ng paglilipat ng pag-aari? Bakit tinanggal ako sa board ng Esperanza's Heirloom? Isang nakakanggilong tawa ang pumuno sa silid, ngunit hindi iyon galing kay Victor. Mula sa madilim na bahagi ng hallway, lumabas ang kanyang biyanan na si Esmeralda. Suot ang kanyang mamahaling perlas at isang ngiting puno ng lason. Huwag ka nang magmalinis, Mary. Masyado ka nang naging kampante sa posisyon mo. Akala mo ba ay habang buhay kang magiging bida dahil lang sa mga lumang resipe ng lola mong amoy lupa? Masyado ka nang nakakasagabal sa pag-unlad ni Victor. Masyado kang tradisyonal. Masyadong cheap. Lumapit si Esmeralda kay Mary at tinignan siya mula ulo hanggang paana, tila isang dumi sa kanyang sapatos. Tignan mo nga ang sarili mo. Amoy bawang ka. Amoy pawis. Sa tingin mo ba ay bagay ka pa sa mga high society events na pinupuntahan ni Victor? Nakakahiya ka. Panahon na para palitan ka ng isang babaeng mas karapat-dapat. Isang babaeng marunong magdala ng pangalan namin. Sa likod ni Victor, isang anino ang lumitaw. Isang magandang babae, mas bata, at nakasuot ng isang pulang dress na tila nanunukso sa bawat patak ng ulan. Si Celestine, ang secretary ni Victor na palaging pinagtitiwalaan ni Mary. Doon, sa harap ng kanyang namamagang mga mata, nakita ni Mary ang katotohanang matagal na niyang pilit na itinatago sa kanyang sarili. Ang paghawak ni Celestine sa braso ni Victor ay hindi lamang pagiging magkaibigan. Ito ay pag-aari. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mary. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, ang panunuyo ng kanyang bibig, at ang tila paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat oras na ginugol niya sa mainit na kusina para lamang mapalago ang negosyo, bawat gabing, hindi siya natulog para damayan si Victor sa mga problema nito. Lahat ng iyon ay itinapon sa basurahan sa loob lamang ng isang segundo. Paano ang mga bata? Paano sina Mia at Maya? Ang hikbi ni Mary, habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy, hindi na mapigilan, bumabakat sa kanyang mga pisngi at pumapatak sa kanyang apron. Ang mga bata ay mananatili rito. Sagot ni Victor nang walang kukurap-kurap. May sapat akong pera para kumuha ng mga abogado na magpapatunay na hindi ka fit na maging ina dahil sa unstable mong mental condition. Sino ang maniniwala sa isang babaeng walang trabaho, walang bahay, at walang pera? Huwag kang mag-alala, Mary. Bibigyan kita ng $300 para makapagsimula ka sa labas. Iyan lang ang halaga mo ngayon.
Inilapag ni Victor ang 3 piraso ng $100 sa ibabaw ng dining table, sa tabi ng ulam na buong pagmamahal na niluto ni Mary. Ang kulay ng pera ay tila nakikipagkumpetensya sa kinang ng mga mata ni Esmeralda na puno ng tagumpay. Hindi makapaniwala si Mary. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay siya ring lalaking kukuha ng lahat ng mahalaga sa kanya. Ang kanyang dangal, ang kanyang pangarap, at ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Ngunit tila ang kanyang boses ay ninakaw na rin ng katahimikan ng gabi. Dahan-dahan, lumapit ang 2 security guard na nasa pinto. "Ma'am, pakiusap, lumabas na po kayo ng maayos." Wala nang nagawa si Mary, kundi ang humakbang palayo. Bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Pagdating niya sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang asawa na inaalalayan si Celestine sa upuang dati ay sa kanya. Nakita niya ang kanyang biyenan na tila nagdiriwang. At sa isang sulok, nakita niya ang maleta niyang mabilis na inimpake ng mga katulong. Puno lamang ng ilang pirasong damit at ang tanging kayamanang hindi nila nakuha. NG lumang kwaderno ng mga resipe ni Lola Esperanza. Sa gitna NG malakas na ulan, itinulak si Mary palabas ng malaking gate ng mansyon. Ang tubig ulan ay humalo sa kanyang mga luha, binabasa ang kanyang buong pagkatao. Napaluhod siya sa putikan, yakap ang lumang kwaderno sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na gate ay tila huling pako sa krus na kanyang papasanin. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, sa lamig, at sa kawalan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso na tila sumisigaw ng isang katanungan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong buo ay siyang pag-ibig din na wawasak sa akin ng ganito? Hanggang kailan sapat ang pagiging mabuting tao sa isang mundong pinatatakbo ng kasakiman at panloloko? 3 piso na lang yung kulang, Mary. Kung hindi mo mababayaran ang buong renta sa linggo, alam mo na ang pintuan. Ang boses ng may-ari ng paupahan ay kasing talim ng mga bubog na nakatarak sa pader ng eskinita. Nakatayo si Mary sa loob ng isang maliit na silid na halos hindi sapat para sa isang tao. Ang kisame ay gawa sa kinakalawang na yero na naglalabas ng matinding init, tila ba isang hornong unti-unting nagluluto sa kanyang pagkatao. Wala rito ang malambot na kama, ang aircon, o ang amoy ng mamahaling pabango na nakasanayan niya sa mansyon. Ang tanging nalalasahan niya sa hangin ay ang amoy ng stagnant na tubig mula sa kanal at ang usok ng mga sasakyan sa labas. Dahan-dahang binuksan ni Mary ang kanyang palad. Doon ay nakalagay ang iilang barya at ang natitirang lukot na dolyar na ibinigay ni Victor. Ang perang itinuturing niyang simbolo ng kanyang kahihiyan. Sa bawat segundo ng pagtitiis niya sa loob ng barong-barong na ito, naaalala niya ang malamig na tawa ni Esmeralda at ang mapanuring tingin ni Celestine. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang likod ay tila paalala na siya ay nasa ilalim na ng gulong ng buhay. Ngunit hindi ang init o ang sikip ng silid ang tunay na nagpapahirap sa kanya. Ito ay ang katahimikan. Ang katahimikang walang halong tawanan ni Mia at Maya. Ang katahimikang hindi nababasag ng mga kwento ng kanilang mga pangarap. Sa gabi, kapag tanging ang ingay na lamang ng mga pusang nag-aaway sa bubong ang naririnig, niyayakap ni Mary ang sarili at pilit na hinahanap ang amoy ng kanyang mga anak sa suot niyang lumang damit. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa kalsada na si Mary. Ang kanyang mga kamay na dati ay kilala sa paglikha ng mga dekalidad na putahe sa pinakasikat na restaurant sa Manila. Ngayon ay nakalubog sa isang plangganang puno ng malabong tubig at sebo. Nakakuha siya ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit at maingay na karinderya sa kanto. Bilisan mo, Mary! Marami pang parating na customer. Huwag kang tutulala riyan. Sigaw ni Aling Icing, ang may-ari ng karinderya na may boses na tila kudkuran ng niyog. Opo, Aling Icing, malapit na po. Sagot ni Mary
habang pilit na binibilisan ang pagkuskos sa mga tila hindi maubos na plato. Ang kanyang mga kuko ay nagsisimula ng masira. Ang balat sa kanyang mga daliri ay nagbabalat na dahil sa matapang na sabon at ang kanyang likod ay tila pinuputol sa bawat yukod. Isang malaking mantsa ng grasa ang humalik sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa bawat platong hinuhugasan niya, nakikita niya ang mukha ni Victor. Nakikita niya ang bawat sandali ng kanilang pagsasama na tila ba naging bula na lang. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya nang makita niya ang isang pamilyang kumakain sa di kalayuan. Ang ama ay masayang sinusubuan ng kanyang anak. Isang masakit na kirot ang tumusok sa puso ni Mary. Naalala niya ang mga umagang siya ang nagluluto ng pancakes para sa kambal. Hindi magatawanan nila habang nagkakalat ng harina sa kusina. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang isang luhang hindi na mapigilan ay pumatak sa bulan ng sabon na wala sa gitna ng dumi. Ngunit agad niyang pinunasan ang kanyang mata gamit ang kanyang braso. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang mag-ipon. Kailangan niyang mabawi ang kanyang mga anak. Sa orasang kanyang break, naupo si Mary sa isang sementong tuntungan sa gilid ng eskinita. Kinuha niya ang isang pirasong tuyong tinapay mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang kinagat ito. Sa kabila ng pagod at gutom, inilabas niya ang lumang kwaderno ni Lola Esperanza. Ang bawat pahina ay amoy ng lumang papel at mga pampalasa. Hinawakan niya ang sulat kamay ng kanyang lola at sa isang sandali, tila naramdaman niya ang mainit na yakap nito. Isang payat na asong gala ang lumapit sa kanya, nananabik sa kaunting pagkain. Kahit na alam niyang iyon na lamang ang kanyang tanghalian, piniraso ni Mary ang tinapay at ibinigay ang kalahati sa aso. Kailangan mo rin ito, di ba? Pareho tayong walang matakbuhan sa mundong ito. Bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang ulo ng hayop. Ang simpleng ugnayang yon ay nagbigay sa kanya ng kaunting init sa gitna ng malamig na realidad ng kanyang buhay. Ngunit, ang kapayapaang iyon ay agad na nabasag. Isang lalaking nakabarong ang huminto sa harap ng karinderya at nagtanong kay Aling Ising. Pagkatapos ng ilang sandali, itinuro siya ng matanda. Lumapit ang lalaki kay Mary. Bit-bit ang isang kulay brown na envelope na may opisyal na tatak. Ikaw ba si Mary Castillo? Ang tanong ng lalaki na may formal at walang emosyong boses. Ako nga po. Bakit? Ang kinakabahang tugon ni Mary habang dahan-dahang tumatayo at pinupunasan ang kanyang basang kamay sa apron. Inabot ng lalaki ang envelope. Mula ito sa korte at sa mga abogado ni Mr. Victor Castillo. Ito ay isang temporary restraining order. Simula ngayong araw, hindi ka pinapahintulutang lumapit sa loob ng 500 metro, kina Mia at Maya Castillo, hanggat hindi natatapos ang hearing para sa iyong mental competency. Tila tumigil ang mundo ni Mary. Ang envelope na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ano? Pero, mga anak ko sila. Wala akong ginagawang masama. Bakit kailangang gawin ito ni Victor? Nakasulat dyan ang lahat ng basehan, ma'am. Sinasabing ang kasalukuyan mong kalagayan at tinitirhan ay hindi ligtas para sa mga bata at maaaring magdulot sa kanila ng trauma. Ang malamig na paliwanag ng lalaki bago tumalikod at umalis. Naiwan si Mary na nakatayo sa gitna ng maingay na kalsada. Hawak ang papel na naglalayo sa kanya sa tanging rason kung bakit siya humihinga. Ang papel na yon ay hindi lamang dokumento. Ito ay isang pader na bakal na itinayo ni Victor para tuluyan siyang ilibing sa limot. Napatingin si Mary sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo at sugat dahil sa sabon. Naramdaman niya ang isang matinding galit na humahalo sa kanyang pighati. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo sa mansyon at sirain ang lahat. Ngunit alam niyang wala siyang laban. Sa paningin ng batas, siya ay isang pulubi. Dahan-dahan, muling bumalik si Mary sa planggana ng mga maduming pinggan. Ang bawat kuskus niya ay mas mabilis, mas matindi. Tila ba doon niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang puot.
Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, isang malakas na tunog ng busina ng sasakyan ang narinig sa tapat ng karinderya. Isang itim na kotse ang huminto, at mula rito ay bumaba ang isang taong hinding-hindi niya inaasahang makikita sa ganitong lugar. Sino ang taong ito na naglakas loob na puntahan siya sa kanyang pinakamababang sandali? Ito ba ay isang kakampi o isa pang mensahero ng kamalasan? Huwag ninyong hahawakan yan. Ang dumi-dumi ninyo, para kayong mga batang kalsada na walang pinag-aralan. Simula ngayon, bawal na ang maglikot, bawal na ang magmantsa ng damit, at higit sa lahat, bawal na ang amoy bawang na luto ng nanay ninyo. Ang tinig ni Esmeralda ay kasing talim ng isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng mansyon. Nakatayo ang kambal na sina Mia at Maya sa gitna ng malawak na sala. Suot ang mga bagong bestida na gawa sa mamahaling tela, ngunit tila mga rehas na bakal sa sobrang higpit at kati sa balat. Ang kanilang buhok ay itinali ng napakahigpit, tila pilit na binabatak ang kanilang mga sentido para lamang magmukhang sopistikado sa paningin ng kanilang lola. Dahan-dahang ibinabani Maya ang kanyang kamay mula sa isang kristal na florera. Ang kanyang mga ay nangingilid ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pangungulila sa malambot na haplos ni Mary. Dati, sa maliit nilang kusina, malaya silang maglaro ng harina, malaya silang tumawa hanggang sa sumakit ang kanilang mga tiyan. Ngunit dito sa loob ng bahay na dati ay sa kanila rin, tila naging mga estranghero sila sa sarili nilang buhay. Lola, gusto po namin si Mami, ang nangangatog na boses ni Mia. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom sa laylayan ng kanyang bestida. Kailan po ba siya babalik? Sabi ni Daddy, sandali lang siya mawawala. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Esmeralda. Humakbang siya palapit sa kambal. Ang tunog ng kanyang matitigas na sapatos sa makintab na sahig ay tila ba hudyat ng paparating na panganib. Hinawakan niya ang baba ni Mia at itinaas ito ng marahas. Ang mami ninyo ay wala na rito dahil pinili niyang maging mahirap. Mas gusto niya ang basura kaysa sa inyo. Hindi ba ninyo naiintindihan? Iniwan kayo ng nanay ninyong baliw dahil mas mahal niya ang sarili niya kaysa sa inyong dalawa. Ang pagsisinunggaling ni Esmeralda na may kasamang nangiti ng isang mapanira. Kaya huwag na huwag ko nang maririnig ang pangalan ng babaeng yon sa bahay na ito. Dito, ang tanging susundin ninyo ay ako. Kakalimutan ninyo ang lahat ng itinuro niya sa inyo, lalo na ang mga kasumpa-sumpang gawi sa kusina. Nang talikuran sila ng matanda, mabilis na nagkatinginan ang kambal. May isang lihim na komunikasyon sa kanilang mga mata, isang pangakong hindi kailanman mababasag ng kahit anong ginto. Alam nilang nagsisinungaling ang kanilang lola. Alam nilang hinding-hindi sila iiwan ng kanilang ina nang walang malalim na dahilan. Nang sumapit ang gabi, ang hapunan ay inihain sa mahabang mesa. Nakaupo si Victor sa kabisera, ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang laptop. Tila mas mahalaga ang mga numero kaysa sa mga anak na nasa harap niya. Ang pagkain sa harap nila ay nagmumula sa pinakamahalagang catering sa lungsod. Ngunit para kina Mia at Maya, ang lahat ng iyon ay tila karton na walang lasa. Victor, ang bagong menu para sa relaunch ng Esperanza's Heirloom ay handa na. Ani Esmeralda, habang humihigop ng wine. Kumuha ako ng bagong head chef mula sa France. Hindi na natin kailangan ang mga lumang recipe ni Mary na puro pampalasa ng mahihirap. Bahagyang tumango si Victor nang hindi tumitingin sa mga bata. Mabuti naman. Kailangan nating ipakita sa mga investors na mas magaling ang restaurant ngayon dahil wala na ang emosyonal na drama ni Mary. Biglang natigilan si Mia nang isubo niya ang isang piraso ng karne na may sarsa. Ang kanyang dila, na may pambihirang talas ng panlasa, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi tama. Hindi ito ang natural na tamis ng prutas o ang linamnam ng dahan-dahang nilutong karne. Mayroong isang kemikal na pait na nakatago sa ilalim ng makulay na sarsa. Dahan-dahan siyang bumulong kay Maya. Maya, hindi ito totoo.
ang sarsa. Gumamit sila ng artificial enhancers, lasang plastic na hinaluan ng sobrang askal. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Bilang siya ang mas malikhain, alam niya ang implikasyon nito. Ang Esperanza's heirloom ay nakilala dahil sa pagiging totoo at natural ng bawat sangkap. Kung sisimulan ni Victor ang paggamit ng mga shortcuts at pekeng sangkap para makatipid at magmukhang moderno, mawawala ang kaluluwa ng restaurant ng kanilang lola. Sigurado ka? Bulong ni Maya habang pilit nang inunguya ang pagkain na tila ba gusto na niyang iluwa. 100%. Tugon ni Mia. Ito ang signature sauce na ipinagmamalaki ni Daddy para sa muling pagbubukas. Pero alam ko ang lasa ng gawang kamay ni Mami. Itong kinakain natin. Ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip ni Maya. Tumingin siya sa kanyang ama na abala sa pagperpekto ng kanyang mga plano. Kung malalaman ng publiko na ang ipinagmamalaking tradisyon ng Kastilyo ay isa na lamang commercial na panlilinlang, tuluyan ng guguho ang pangalang iniingatan ni Mary. Ngunit, ang mas matinding panganib ay narito sa loob ng bahay. Habang nag-uusap ang kambal sa mahinang boses, napansin sila ni Esmeralda. Ang matalas na pandinig ng matanda ay tila ba nakasagap ng isang bagay na hindi dapat. Ano ang ibinubulong ninyong dalawa riyan? Ang tanong ni Esmeralda, dahan-dahang ibinababa ang kanyang baso. Ang katahimikan sa dining room ay naging kasing bigat ng tingga. May reklamo ba kayo sa pagkaing ibinibigay namin sa inyo? O baka naman gusto ninyong sumama sa nanay ninyo at kumain ng pagpag sa kalsada? Napayo ko ang kambal, ngunit sa ilalim ng mesa, mahigpit na hinawakan ni Maya ang kamay ni Mia. Ang kanilang takot ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na desisyon. Kailangan nilang mahanap ang kanilang ina. Kailangan nilang sabihin ang katotohanan bago tuluyang sirain ni Victor ang lahat ng pinaghirapan ni Lola Esperanza. Sa kalagitnaan ng gabi, nang matiyak nilang mahimbing na ang tulog ng lahat sa mansyon, dahan-dahang bumangon ang kambal. Bit-bit ang kanilang maliliit na bag. Naglakad sila ng patiyad sa madilim na hallway. Ang bawat creak ng sahig ay tila isang malakas na sigaw sa kanilang pandinig. Ngunit bago pa man sila makarating sa malaking pinto sa kusina, isang ilaw ang biglang bumukas. Isang matangkad na anino ang humarang sa kanilang daraanan. Hindi ito si Esmeralda at hindi rin ito si Victor. Saan kayo pupunta sa ganitong oras, mga bata? Ang boses na yon ay pamilyar, ngunit puno ng panganib. Sino ang nakadiskubre sa kanilang balak na pagtakas at ano ang gagawin nito sa kanila? Akala ninyo ba ay makakatakas kayo sa mundong ito nang ganoon lang kadali? Saan ninyo balak pumunta? Sa nanay ninyong nasa kalsada at namamalimos na ng awa? Ang boses ni Celestine ay parang haplos ng yelo sa balat. Malamig, nakakapangilabot, at puno ng panunuya. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kusina. Suot ang kanyang mamahaling silk na pantulog, habang ang hawak niyang baso ng alak ay dahan-dahang umiikot. Ang liwanag mula sa refrigerator ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang kanyang mapanuring mga mata na tila nakakita ng isang bagay na nakakadiri. Napaurong sina Mia at Maya. Ang maliliit nilang kamay ay nanginginig habang yakap-yakap ang kani-kanilang mga bag. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng mansyon. Hindi po kami aalis, kukuha lang po kami ng tubig. Ang nauutal na pagsisinungaling ni Maya, pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang mga mata. Lumapit si Celestine sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay tila isang babala. Huwag ninyo akong lukuhin, mga bata. Alam ko ang takbo ng mga utak ninyo. Masyado kayong katulad ng nanay ninyo. Mapusok, emosyonal, at walang utang na loob. Pero tandaan ninyo ito, ang bahay na ito ay kuta na namin ngayon. Kung susubukan ninyong tumakas, sisiguraduhin kong mas lalong hihirap ang buhay ni Mary sa labas. Gusto ninyo bang mabulok ang mami ninyo sa kulungan? Ang banta ni Celestine ay tila isang mabigat na kadena na pumulupot sa leeg ng kambal.
Nanahimik sila. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanilang mga pisngi. Ngunit walang tunog ng paghikbi ang lumabas. Ang kanilang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ng isang naglalagablab na puot na unti-unting nabubuo sa kanilang murang isipan. Kinabukasan, sa karinderya ni Aling Ising, si Mary ay abala sa paglilinis ng mga mesa. Ang kanyang mga kamay ay hapdi na dahil sa matapang na sabon, ngunit ang bawat kirot ay tila wala kumpara sa bigat ng kanyang pangungulila. Isang itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Hindi ang sasakyan ni Victor, kundi ang luma, ngunit maayos na kotse ni Mang Nestor, ang matandang driver na tapat na nagsilbi sa kanyang pamilya sa loob ng 3 dekada. Dali-daling lumapit si Mang Nestor kay Mary. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Ma Mary, kailangan ninyong malaman. Ang kambal. Hindi sila pinapakain ng maayos ni Doña Esmeralda kapag hindi nila nasusunod ang mga bagong patakaran. At ang mas masama, balak ni Sir Victor na ipadala sila sa isang boarding school sa ibang bansa para tuluyan na kayong hindi magkita." Ang bawat salita ni Mang Nestor ay tila mga saksak sa puso ni Mary. Ang pagkahilo ay biglang dumapos sa kanya at kinailangan niyang humawak sa gilid ng mesa para hindi matumba. Hindi, hindi niya pwedeng gawin yun. "Mang Nestor, pakiusap. Kailangan ko silang makita. Kahit sandali lang." "Magkikita kayo, ma'am, sa likod ng simbahan sa Quiapo. Mamayang 5:00 ng hapon, sinuhulan ko ang security guard para payagan silang lumabas sa parke ng sandali." Bulong ni Mang Nestor bago mabilis na umalis para hindi mapansin ng sinuman. Nang sumapit ang oras, ang bawat segundo ay tila 1 taon para kay Mary. Nakatayo siya sa lilim ng isang malaking puno. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nang makita niya ang 2 pamilyar na anino na tumatakbo patungo sa kanya, tila bumalik ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. "Mommy!" Ang sabay na sigaw ni Mia at Maya. Ang kanilang pagyakap ay kasing higpit ng isang taong nalulunod na nakahawak sa isang salbabida. Naramdaman ni Mary ang bawat buto sa likod ng kanyang mga anak. Tila mas pumayat sila, mas naging malungkot ang kanilang mga mata. Ang mababangong amoy ng kanilang buhok na dati ay amoy strawberry, ngayon ay amoy ng mga chemical na ginagamit sa mansyon. "Mami, ang sakit po dito." Hikbi ni Mia habang itinuturo ang kanyang puso. "Sinasabi nila na ayaw niyo na sa amin, pero alam naming hindi totoo yun." Hinalikan ni Mary ang noo ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa pawis sa kanilang mga mukha. "Hinding-hindi ko kayo iiwan, mga anak. Tandaan ninyo yan. Kahit anong mangyari, babawin ko kayo." "Mami, may kailangan po kaming sabihin." Seryosong sabi ni Maya. Ang kanyang tinig ay tila hindi na sa isang batang 10 taong gulang. Sinira ni Daddy ang mga resipe ni Lola. Gumagamit sila ng mga pekeng sangkap sa restaurant. Sinasabi nila sa mga tao na galing yun sa pamilya natin. Pero lasang-lason po ang sarsa nila. Nanlaki ang mga mata ni Mary. Ang Esperanza's heirloom ay ang kanyang buhay, ang diwa ng kanyang lola. Ang marinig na dinudungisan ni Victor, ang sining na yon, para lamang sa pera, ay higit pa sa isang insulto. Ito ay isang krimen sa kanilang kasaysayan. "Gusto nilang lokohin ang lahat, Mami," dagdag ni Mia. "Pero alam ko ang lasa ng totoo. Turuan niyo po kami. Gusto naming ipakita sa kanila na hindi nila kayang nakawin ang tunay na galing." Sa gitna edge kanilang emosyonal na pag-uusap, ang katahimikan ng parke ay nabasag ng tunog ng mabilis na pagpreno ng isang sasakyan. Isang itim na SUV na may tint ang huminto ilang metro lamang mula sa kanila. Bumukas ang pinto at lumabas ang 2 lalaking nakabarong. Ang mga mukha ay tila gawa sa bato. "Ma'am Mary, lumayo kayo sa mga bata." Labag ito sa utos ng korte. Ang malamig na boses ng isa sa mga tauhan ni Victor. Napayakap si Mary ng mahigpit sa kambal. "Hindi! Hayaan niyo muna kaming magkasama." Ngunit ang mga lalaki ay mabilis na lumapit. Sa pilitan nilang hinila ang kambal mula sa yakap ni Mary. Ang tunog ng pagkaladkad sa semento at ang mga sigaw ng "Mommy"
ng kambal ay tila bumabiyak sa kaluluwa ni Mary. Napasubasob siya sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang hangin, habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot palayo. Naiwan si Mary sa gitna ng parke. Ang kanyang kamay ay dumi-dumi ng lupa, habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin lamang sa kanya ng may awa at panghuhusga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pag-iyak ang maririnig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matinding determinasyon. Ang bawat patak ng luha ay tila naging gasolina para sa isang apoy na hindi na mapapatay ng kahit anong ulan. Victor, kinuha mo ang lahat. Ang bulong ni Mary. Ang boses ay kasing lalim ng isang sumpa. Pero hindi mo alam ang ginising mo sa loob ko. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagan ang kanyang maruming damit, at hinigpitan ang hawak sa kwaderno ni Lola Esperanza. Alam niya na sa mga sandaling ito, nagsimula na ang tunay na giyera. Ang bawat sugat sa aking kamay ay may kwento. Ngunit ang pinakamasakit ay ang sugat na hindi nakikita. Ang sugat ng isang inang inalisan ng karapatang yakapin ang sariling mga anak. Nakatayo si Mary sa gitna ng kanyang maliit at madilim na silid. Tinitignan ang kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa paghuhugas ng pinggan. Ang hangin ay mabigat at amoy ng lumang kahoy, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Hindi na ito ang apoy ng pagdurusa, kundi ang apoy ng pagbabalik. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang kwaderno ni Lola Esperanza sa gitna ng hapag na gawa sa pinagtagpi-tagping tabla. Ang mga pahina ay madilaw na, ngunit ang bawat salita ay tila bumubulong sa kanya ng mga sikretong matagal nang nakatago. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang pawisang mukha ni Mang Nestor, kasama ang kambal na sina Mia at Maya. Ang mga bata ay hingal na hingal, ang kanilang mga mamahaling sapatos ay dumi-dumi ng putik, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ma'am Mary, itinakas ko silang muli, ang pabulong na sabi ni Mang Nestor habang palingon-lingon sa paligid. Isang oras lang ang mayroon tayo bago hanapin ng mga security guards ang mga bata. Pakiusap, bilisan ninyo. Hindi na nagsayang ng oras si Mary. Hinila niya ang mga anak sa loob ng masikip na silid. Sa halip na yakan ang kanilang kalagayan, tila may ibang plano ang tadhana. Mula sa ilalim ng kanilang mga damit, inilabas ni Mia at Maya ang ilang maliliit na plastik na naglalaman ng mga sangkap na ninakaw nila mula sa gourmet pantry ng mansyon. Isang piraso ng mamahaling truffle, isang bungkos ng sariwang herbs, at isang bote ng espesyal na suka na tanging sa mga sikat na restaurant lang makikita. Mami, narinig namin ang sinabi ni Lola. Gagamit sila ng mga kemikal para sa relaunch ng restaurant. Ang mabilis na paliwanag ni Maya habang inilalatag ang mga sangkap sa mesa. Gusto naming tulungan kayo. Alam namin na ang mga resipe ni Lola Esperanza ay hindi tungkol sa mahal na sangkap, kundi sa tamang timpla. Sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, nagsimula ang isang eksenang tila isang ritual ng paghilom. Si Mary ay nagsimulang mag-init ng isang lumang kawali sa ibabaw ng maliit na kalan. Ang tunog ng dahan-dahang pag-init ng metal ay tila isang himig ng pag-asa. Pinanood niya ang kanyang mga anak. Si Mia ay nakapikit habang inaamoy ang bawat sangkap. Ang kanyang ilong ay tila isang maseselang instrumento na nakakaramdam kahit ng pinakamaliit na detalye ng aroma. Si Maya naman ay mabilis na nag-iisip. Pinagsasama-sama ang mga tradisyonal na teknik na itinuro ni Mary sa mga makabagong paraan na nakita niya sa mga foreign chefs ni Victor. Mami, kulang ng kaunting asim na may halong pait. Ang puna ni Mia habang tinitikman ang sarsang ginagawa nila. Dapat nating gamitin ang balat ng kalamansi, hindi lang ang katas. Namangha si Mary. Ang talim ng panlasa ni Mia ay lampas pa sa inaasahan niya. Habang si Maya naman ay kinuha ang truffle at dahan-dahang itong dinurog gamit ang likod ng isang kutsara para ilabas ang langis nito
Isang teknik na tanging mga batikang master chef lamang ang gumagawa. Ang aroma ng bawang, suka, at ang kakaibang bango ng truffle ay nagsimulang punuin ang maliit na silid. Tinatalo ang masangsang na amoy ng eskinita sa labas. Nang matapos ang niluluto nilang adobo, sa gata with the twist, kumuha si Mary ng isang maliit na sandok. Habang papalapit ang pagkain sa kanyang mga labi, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Ang unang tikim ay tila isang pagsabog ng alaala. Ang linamnam ng gata, ang tamang anghang ng paminta, at ang biglang pagsulpot ng kakaibang bango ng truffle at calamansi. Ito ay isang obra maestra. Ito ang lasa ng nakaraan na hinaluan ng katalinuhan ng kinabukasan. Napaupo si Mary at dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha sa sahig na semento. Hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagkilala na ang kanyang mga anak ay may taglay na kapangyarihang hindi kailanman mananakaw ni Victor. Mommy, bakit kayo umiiyak? Hindi po ba masarap? Ang nag-aalalang tanong ni Maya. Niyakap ni Mary ang dalawang bata ng sobrang higpit. Tila ba gusto niyang itago ang mga ito sa loob ng kanyang puso. Hindi, mga anak. Ito ang pinakamasarap na luto na natikman ko sa buong buhay ko. Ito ang lasa ng ating tagumpay. Sa gitna ng kanilang madamdaming sandali, isang malakas na katok ang muling narinig sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mahinahon na katok ni Mang Nestor. Ito ay isang serye ng mabibigat na hambas na tila ba gustong gibain ang pinto. Mary! Buksan mo ang pinto! Alam naming narito ang mga bata. Ang sigaw ng isang boses na kasing lamig ng bakal. Ang mga tauhan ni Victor. Mabilis na itinago ni Mary ang mga anak sa likod ng isang lumang aparador, habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Pinagpagan niya ang kanyang apron at huminga ng malalim. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, ang pinto ay biglang bumukas ng marahas. Isang lalaking naka-Amerika na ang pumasok, kasama ang dalawang pulis. Ngunit hindi ang mga pulis ang nakakuha ng atensyon ni Mary. Ito ay ang lalaking nasa likuran nila. Isang matandang lalaki na may mapuputing buhok, kilala bilang isa sa pinaka-istriktong food critic sa buong bansa. Si Don Facundo, na nagkataong nakatira sa katabing building at naakit ng napakabangong amoy na nagmumula sa silid ni Mary. Sino ang nagluto ng sarsang yon? Ang tanong ni Don Facundo. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagkamangha. Sa buong buhay ko bilang kritiko, ngayon lang muli, nagising ang aking panlasa sa ganitong paraan. Napatigil ang mga tauhan ni Victor. Ang presensya ng isang tanyag na tao sa ganoong karumihang lugar ay tila isang himala. Napatingin si Mary sa kritiko, pagkatapos ay sa kanyang mga anak na nakatago sa dilim. Isang pagkakataon ang bumukas sa harap niya. Isang pagkakataong maaaring maging simula ng kanilang paglaya o ang mitya ng mas malaking panganib. Sino ang paniga ni Don Facundo kung malaman niya ang madilim na katotohanan sa likod ng bawat putahing inihahain ni Victor? Ang ganda ng sining ay hindi nakadepende sa kinang ng mga hiya sa paligid, kundi sa katotohanang nananahan sa bawat patak ng pawis at pagmamahal na inilaan dito. Ang boses ni Don Facundo ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Sapat na para patahimikin ang mga tauhan ni Victor na tila mga asong napaamo. Sa harap ng isang leon, nakatayo ang matandang kritiko sa gitna ng maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa tumatagas na kisame o sa dumi sa sahig, kundi sa isang maliit na platitong naglalaman ng adobo sa gata with a twist. Dahan-dahan niyang inilapit ang kutsara sa kanyang bibig at sa bawat segundo ng kanyang pagnguya, tila tumitigil ang paghinga ni Mary. Sa isang iglap, tila nawala ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga tauhan ni Victor. Lahat sila ay nakatitig sa lalaking ang isang salita ay kayang magpasikat o magpabagsak ng kahit na anong restaurant sa bansa. Nang sa wakas ay Don Facundo ang kanyang kutsara. May isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang kinang na matagal nang hindi nakikita
sa mga mamahaling kainan sa Makati. Sino ang nagluto nito? Muling tanong ni Don Facundo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Kami po, ang mami ko, at kaming dalawa. Ang matapang na sagot ni Maya, habang dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng aparador. Bit-bit ang kanyang maliit na sandok na tila isang espada. Kasunod niya si Mia na mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Mary. Napatitig si Don Facundo sa mag-iina. Nakita niya ang uling sa mga pisnggi ng mga bata, ang mga kamay ni Mary na puno ng sugat at ang kahirapang pilit silang nilulunod. Ngunit nakita rin niya ang dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Lumingon ang matanda sa mga tauhan ni Victor at sa mga pulis. Kung balak ninyong arestuhin ang babaeng ito sa harap ko, siguraduhin ninyong may sapat kayong basihan. Dahil ang nasasaksihan ko ngayon ay hindi isang krimen, kundi ang pagsilang ng isang bagong alamat sa kusinang Pilipino. Dahil sa takot sa impluwensya ni Don Facundo, napilitang umurong ang mga tauhan ni Victor. Ngunit bago sila umalis, kinuha pa rin nila ang mga bata sa ilalim ng utos ng korte. Ang huling nakita ni Mary ay ang mga malulungkot na mata ni Mia at Maya habang isinasakay sa SUV. Masakit, ngunit sa pagkakataong ito, may iniwang card si Don Facundo kay Mary, isang maliit na piraso ng papel na naging mitya ng kanyang pagbangon. Lumipas ang ilang araw. Gamit ang natitirang pera mula sa kanyang pagtatrabaho at ang tulong ng kanyang mga kapitbahay sa eskinita, binuo ni Mary ang isang maliit na food cart mula sa mga pinagtabasang kahoy at lumang gulong. Tinawag niya itong ang puso ni Esperanza. Wala itong aircon, wala itong malalambot na upuan, ngunit bawat umaga, ang amoy ng bawang na ginigisa sa gata ay bumabalot sa kalsada, tila isang harana na tumatawag sa mga nagugutom na kaluluwa. Bili na kayo, mainit pang adobo. Ang sigaw ni Mary. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng pagod. Sa simula, iilan lamang ang tumitingin. Ang mga tao ay nagmamadali, abala sa kani-kanilang buhay. Ngunit nang isang super ng jeep ang tumigil at sumubok sa kanyang tinda, tila ba nagkaroon ng milagro. Ang bawat subo ng driver ay sinusundan ng pagpikit ng mga mata at isang malalim na buntong hininga ng kasiyahan. Grabe, Aling Mary! Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na luto. Parang luto ng nanay ko nung bata pa ako, pero may kakaibang sipa. Ang masayang sabi ng driver habang humihingi pa ng dagdag na kanin. Dahan-dahang humaba ang pila. Ang balita tungkol sa reyna ng eskinita ay nagsimulang kumalat. Ang mga trabahador, mga estudyante, at maging ang mga nakakotse ay nagsimulang huminto sa tapat ng kanyang maliit na kariton. Ang bawat barya na nahuhulog sa kanyang lalagyan ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang mga anak. Ang pagod ni Mary ay napapalitan ng ngiti sa tuwing makikita niya ang saya sa mukha ng kanyang mga customer. Ay sang hapon habang abala si Mary sa pag-aabot ng pagkain, isang binata na may hawak na camera at ring light ang lumapit sa kanyang pwesto. Hello guys! Nandito tayo ngayon sa isang hidden gem sa Tondo. Marami akong nababasang comments tungkol sa food cart na ito. Let's see if the hype is real. Ito ang sikat na vlogger na si Vince Eats. Habang kinukunan niya ang bawat galaw ni Mary, mula sa pagpiga ng gata hanggang sa paglalagay ng sarsa, naramdaman ni Mary ang kaba. Alam niyang sa isang post lang, maaaring magbago ang lahat. Pinanood niya si Vince habang tinitikman ang pagkain sa harap ng kamera. Pagkatapos ng unang subo, nanahimik ang vlogger. Tumingin siya sa kamera, pagkatapos ay kay Mary, at muling tumingin sa pagkain. Guys, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, pero ito na yata ang pinakamahalagang 10 minuto ng buhay ko bilang vlogger. This is not just food. This is a comeback story in a bowl. Ang emotional na sabi ni Vince sa kanyang libo-libong viewers na nanonood ng live. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Mula sa loob ng sasakyan, nakatingin si Victor,
Ang kanyang muka ay madilim at puno ng inggit. Nakikita niya ang dagsa ng tao, ang saya ni Mary, at ang unti-unting pagbangon ng babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nadurog. Akala mo ba ay hahayaan kitang sumikat ng ganyan, Mary? Sisiguraduhin kong ang kariton mong yan ang magiging libingan ng iyong mga pangarap. Ang bulong ni Victor habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang mga koneksyon sa City Hall. Ano ang kayang gawin ng isang taong gahaman para lamang hindi malampasan ng taong kanyang minaltrato? At hanggang kailan kayang protektahan ng masarap na pagkain ng isang inang pilit na ginigiba ng kapangyarihan? Mary, tingnan mo! Higit sa 1 milyong views na ang video mo. Hindi na tumitigil ang mga tao sa pagdating. Pati ang mga taga-ibang lungsod ay nagtatanong na kung nasaan ang pwesto mo. Ang sigaw ni Vince Itz ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga taong nagkakagulo sa harap ng maliit na kariton ni Mary. Ang dating tahimik na eskinita ay naging mistulang isang piyesta. Ang mahabang pila ng mga tao ay tila isang naglalakihang ahas na bumabalot sa kanto, mula sa mga tricycle driver na nakasuot ng kupas na sando hanggang sa mga opisina na nakasuot ng kurbata at bitbit ang kanilang mga mamahaling cellphone. Nakatayo si Mary sa gitna ng usok ng kanyang kawali. Ang kanyang muka ay namumula sa init, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hindi maipaliwanag na saya. Ang bawat paghalo niya sa malaking kaldero ng adobo sa gata ay tila isang sayaw ng paglaya. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao. Siya yung inang tinalikuran ng asawa. Siya yung may mga anak na henyo sa pagluluto. Tikman natin ang luto ng tunay na reyna. Sa bawat abot niya, ng supot ng pagkain, nararamdaman ni Mary ang bigat ng bawat barya sa kanyang bulsa. Hindi lang ito pera, ito ay ang mga piraso ng pangarap na dahan-dahang nabubuo muli. Salamat po, balik po kayo. Ang paulit-ulit niyang sabi. Ang boses ay paos na, ngunit puno ng pasasalamat. Sa kabila ng pagod na tila pumapatay sa kanyang mga binti, ang tanging iniisip niya ay ang mukha ni Mia at Maya. Ang bawat pisong kinikita niya ay isang sandata para mabawi ang kanyang mga anak. Samantala, sa loob ng malamig at tahimik na opisina ng Esperanza's Heirloom, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng saya sa kalsada. Nakaupo si Victor sa harap ng kanyang malawak na mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang pinapanood sa malaking monitor ang viral video ni Mary. Ang bawat tawa ni Mary sa video, ang bawat papuri ni Vince Itz, ay tila mga sampal na nagpapainit sa kanyang mukha. Basura! Isang hamak na basurera lang siya na nagluluto sa tabi ng kanal. Ang sigaw ni Victor bago niya marahas na itinulak ang baso ng mamahaling alak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit hindi nito mapatahimik ang ingay ng tagumpay ni Mary na tila nanunuya sa kanya. Victor, huminahon ka! Ang malamig na boses ni Esmeralda mula sa pintuan. Ang matanda ay nakasuot ng itim na tila nagluluksa. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa monitor. Ang babaeng iyan ay ginagamit ang pangalan ng ating pamilya para makakuha ng awa. At ang mas masama, ang mga bata, ang mga anak mo ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Kung hindi natin ito pipigilan, ang lahat ng investors natin ay lilipat sa kanya. Anong gusto mong gawin ko, ma? Patay ng kariton niya? Ang bulyaw ni Victor, ang kanyang desperasyon, ay nagsisimula ng lumitaw. Higit pa roon, ang madilim na sagot ni Esmeralda. Gamitin mo ang batas. Sinasabi ng mga tao na ang sarsang iyan ay lihim na resipe. Ipaalala mo kay Mary na sa ilalim ng kontratang pinirmahan niya, bago siya umalis, ang lahat ng resipe sa ilalim ng pangalang Esperanza ay pag-aari ng korporasyon. Ipagdemanda mo siya ng theft of trade secrets. Sirain mo ang reputasyon niya bago pa siya makatayo ng tuluyan. Bumalik ang mapait ng ngiti sa mga labi ni Victor. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakamagaling na abogado. Kinabukasan, sa rurok ng dagsa ng mga tao sa kariton ni Mary,
Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng pila. Bumaba ang isang lalaking nakabarong. Bit-bit ang isang makapal na folder. Ang ingay ng mga tao ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan habang lumalapit ang lalaki kay Mary. Mary Castillo? Ang tanong ng lalaki. Ang boses ay kasing tigas ng semento. Ako nga po. May kailangan po kayo. Ang tanong ni Mary. Pilit na itinatago ang kaba habang pinupunasan ang basang kamay sa kanyang apron. Inilabas ng lalaki ang isang dokumento at iniharap ito sa mga tao. Tila sinisiguradong maririnig ng lahat ang kanyang sasabihin. Narito ako para isilbi ang isang cease and desist order mula sa korte. Inaatasan kang itigil ang pagbebenta ng lahat ng putahing may kaugnayan sa Castillo Heirloom Recipes. Inirereklamo ka ng pagnanakaw ng trade secrets at intellectual property ng korporasyon ni Mr. Victor Castillo. Nabitawan ni Mary ang sandok na kanyang hawak. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay tila hudyat ng muling pagguho ng kanyang mundo. Ang mga customer na kanina ay pumupuri sa kanya ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay dahan-dahang lumalayo na tila ba ang kariton ni Mary ay isang lugar ng krimen. Hindi ko ninakaw ang mga ito. Sa lola ko ang mga resipyeng ito bago pa man nakilala ni Victor ang pamilya namin. Ang sigaw ni Mary, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pait. Maaari ninyong ipaliwanag yan sa korte, ma'am. Pero simula sa oras na ito, bawal na kayong magluto. At kung lalabag kayo, hindi lang ang kariton ninyo ang kukunin namin. Pati ang pagkakataon ninyong makuha ang custody ng mga bata ay tuluyan ng mawawala dahil sa inyong criminal record. Ang banta tungkol sa mga anak niya ang tuluyang nagpabagsak kay Mary. Napahawak siya sa gilid ng kanyang kariton. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Sa di kalayuan, nakita niya ang sasakyan ni Victor na dahan-dahang umaalis at alam niyang nakatingin ang kanyang asawa, nagdiriwang sa muling pagkatalo ng isang inang wala ng sandata. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang laylayan. Isang batang lalaki mula sa eskinita, isa sa mga binibigyan niya ng libreng pagkain, ang tumingin sa kanya ng may buong katapatan. Aling Mary, huwag po kayong umiyak. Alam namin ang totoo, ang sabi ng bata. Kasabay nito, naramdaman ni Mary ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Mami, huwag kang susuko. May itinatago kaming kopya ng orihinal na titulo ng mga resipe ni Lola. Hanapin niyo po ang lumang baul sa ilalim ng hagdan ng mansyon. Paano nakuha ng kambal ang impormasyong ito? At anong panganib ang kanilang kinakaharap sa loob ng mansyon para lamang matulungan ang kanilang ina? At magagawa ba ni Mary na pasukin ang kuta ng kaaway bago tuluyang isara ng korte ang pinto ng kanyang kinabukasan? Ang pinakamasakit na gutom ay hindi ang nararamdaman ng sikmura, kundi ang gutom ng isang inang pinagkakaita ng katarungan habang pinapanood ang kanyang mga pangarap na unti-unting nilalamon ng kasakiman. Nakatitig si Mary sa kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang dokumento ng korte. Ang bawat letra sa papel ay tila mga langgam na kumakain sa kanyang pagkatao. Wala na ang ingay ng mga tao, wala na ang bango ng gata. Ang tanging natira ay ang amoy ng lumang papel at ang malamig na simoy ng hangin sa eskinita na tila nakikiramay sa kanyang muling pagbagsak. Dahan-dahan niyang iniligpit ang kanyang mga kagamitan. Ang bawat kalansing ng sandok sa kaldero ay tila isang malungkot na batingaw ng kamatayan para sa kanyang maliit na negosyo. Habang nangyayari ito sa kalsada, sa loob ng marangyang opisina ng Esperanza's Heirloom, tila ba may namumuong lason sa hangin. Nakaupo si Victor sa harap ng isang plato ng signature adobo na inihanda ng kanyang bagong foreign chef. Ang hitsura nito ay perpekto, makintab, maganda ang pagkakaayos at mukhang mamahalin. Ngunit nang isubo ito ni Victor, agad siyang napaatras at marahas na ibinagsak ang tinidor sa mesa. Walang lasa. Bakit lasang bakal ang sarsang ito?
Nasaan ang linamnam na hinahanap ng mga tao? Ang bulyaw ni Victor, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit. Nagbabayad ako ng daan-daang libo para sa talentong ito. Pero bakit mas pinipilahan pa ang isang basurerang nagluluto sa tabi ng kanal? Victor, anak, kailangan mong tanggapin na ang mga tao ay sadyang madaling maawa sa mga drama. Ang mahinahong sagot ni Esmeralda habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Hindi ang lasa ang pinipilahan nila kay Mary, kundi ang kwento niya. Kaya nga natin siya idinimanda, di ba? Para ipakita sa lahat na siya ay isang magnanakaw. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa kanya, babalik din sila rito. Magtiis ka lang. Ang ating imperyo ay hindi matitibag ng isang kariton. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita, alam ni Esmeralda ang totoo. Ang restaurant ay unti-unting nalulugi. Ang mga mesa ay madalas ng bakante at ang mga reviews sa internet ay puno ng pagkadismaya. Ang modernong teknik na ipinagmamalaki nila ay walang kaluluwa. At ang mas ikinakatakot ni Esmeralda ay ang lihim na itinatago sa loob ng mansyon. Sa kabilang bahagi ng bahay, sa ilalim ng hagdan na madilim at puno ng alikabok, sina Mia at Maya ay dahan-dahang gumagapang. Ang tunog ng kanilang mahinang paghinga ay tila nakikipagkumpetensya sa tibok ng kanilang mga puso. Hawak ni Maya ang isang maliit na flashlight, habang si Mia naman ay nakikinig sa bawat yabag ng mga security guards sa hallway. Dito yun, Mia. Naalala ko ang sinabi ni Lola bago siya mawala. Ang kayamanan ng pamilya Castillo ay hindi nakatago sa bangko, kundi sa ilalim ng mga hakbang ng kasaysayan. Bulong ni Maya, habang pilit na tinutulak ang isang tumpok ng mga lumang kahon. Doon, sa pinakasulok ng madilim na imbakan, nakita nila ang isang lumang baul na gawa sa nara. Ang mga ukit nito ay tila mga buhay na baging na bumabalot sa isang lihim. Sa gitna ng takip ng baul ay may isang metal na kandado na kinakalawang na. Ngunit may tatak ng isang pamilyar na simbolo, ang bulaklak ng esperansa. Kailangan nating buksan ito. Ani Mia, ang kanyang panlasa ay tila nakakaramdam ng amoy ng lumang papel at tuyong herbs mula sa loob. Dito nakatago ang katotohanan na magpapalaya kay Mommy. Gagamit sana si Maya ng isang maliit na high-R clip para subukang buksan ang kandado nang biglang bumukas ang ilaw sa imbakan. Ang malakas na liwanag ay tila tumusok sa kanilang mga mata. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos na gawa sa balat ng hayop ay dahan-dahang papalapit. Anong ginagawa ninyo sa lugar na ito? Ang boses ni Victor ay kasing lalim ng isang bangin at puno ng hinala. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhala na lumalamon sa liwanag. Ang kanyang muka ay maputla sa galit at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang baul na pilit nilang binubuksan. Napayakap si Mia kay Maya. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa takot. Alam ni Victor na kung mabubuksan ang baul na yon, ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya ay guguho sa isang iglap. Doon nakatago ang orihinal na dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng resipe at ang lupang kinatatayuan ng restaurant ay tanging kay Mary lamang ipinamana ni Lola Esperanza. At ang pirma ni Victor sa mga dokumento ng korporasyon ay isang pekeng pirma lamang. Sinasabihan ko kayo, mga bata, ang nanay ninyo ay wala nang magagawa. Huwag ninyong pilitin na pati kayo ay itakwil ko. Ang pananakot ni Victor habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang kanyang kamay ay nakalahad na tila kukunin ng flashlight. Ibigay ninyo sa akin yan at bumalik na kayo sa inyong kwarto. Ngunit sa gitna ng tension, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa daloy ng gabi. Ang tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Victor sa kanyang bulsa ay bumasag sa katahimikan. Nang tingnan niya ang screen, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mas matinding desperasyon. Ano? Nasusunog ang main branch? Paano mo nangyari yun? Ang sigaw ni Victor sa telepono. Dahil sa pagkagulat at taranta,
Mabilis na tumalikod si Victor at tumakbo palabas ng imbakan, na iwan ang pintuan na nakabukas at ang kambal na naiwan sa dilim, kasama ang misteryosong baul. Ang apoy sa labas ay tila isang babala. Ngunit para sa kambal, ito ang pagkakataong hinihintay nila. Sino ang nagmitsa ng apoy sa restaurant ni Victor? Ito ba ay isang aksidente? O may ibang tao na nagnanais na makita ang pagbagsak ng imperyo ng Kastilyo? At habang nagkakagulo ang lahat, magagawa ba ng kambal na ilabas ang baul at ibigay ito sa kanilang ina bago pa mahuli ang lahat? Ang apoy ay hindi namimili ng susunugin, ngunit ang pinakamasakit na abo ay ang mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagnanakaw. Ang pulang liwanag mula sa telebisyon ay nagbibigay ng nakakatakot na kulay sa mukha ni Mary sa loob ng kanyang madilim na silid. Sa screen, ang main branch ng Esperanza's Heirloom ay nilalamon ng naglalakihang dila ng apoy. Ang tunog ng pagguho ng mga sementong pader at ang paglamas ng init sa mga mamahaling kagamitan ay tila naririnig ni Mary sa kanyang mismong harapan. Ngunit sa halip na matuwa sa pagbagsak ng kanyang kaaway, isang matinding panlalamig ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang mga bata, nasaan ang mga bata? Ang pabulong na tanong ni Mary, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Alam niyang sa oras ng kaguluhan, ang mga taong tulad ni Victor at Esmeralda ay tanging sarili lamang nila ang ililigtas. Sa mansion, ang ingay ng mga sirena sa malayo ay humahalo sa sigawan ng mga tauhan. Si Esmeralda ay abala sa pag-uutos na ilabas ang kanyang mga mamahaling alahas. Tila ba ang mga bato ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng sinuman. Bilisan ninyo! Huwag ninyong hayaang madamay ang mga gamit ko. Victor, asikasuhin mo ang mga dokumento sa safe. Ang tili ng matanda. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng kasakiman na unti-unting nabubuwag habang nagkakagulo ang lahat. Sa madilim at maalikabok na imbakan sa ilalim ng hagdan, sina Mia at Maya ay nakikipaglaban sa bigat ng lumang baul. Ang amoy ng usok mula sa malayo ay tila umaabot na rin sa kanila, nagbibigay ng babala na wala na silang oras. Maya, isa pa, itulak mo pa, ang hingal na sabi ni Mia. Ang kanyang maliliit na kamay ay puno ng gasgas mula sa magaspang na kahoy ng baul. Ngunit hindi siya tumitigil. Sa bawat hila nila, ang tunog ng pagkaskas ng nara sa sahig ay tila isang mabagal na martsa patungo sa kanilang kalayaan. Nung sa wakas ay mailabas nila ito sa likod na pinto ng mansyon, bumungad sa kanila ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit hindi pa sila ligtas. Isang anino ang humarang sa kanilang daraanan sa gitna ng hardin. Akala ninyo ba ay makakaalis kayo rito bitbitang kung anong basura na yan? Si Esmeralda. Nakatayo ang matanda. Hawak ang isang maliit na bag ng mga alahas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang baul na may tatak ng pamilya Castillo. Ibigay ninyo sa akin yan. Yan ay pag-aari ng kumpanya. Yan ay pag-aari ko. Hindi po ito sa inyo, Lola. Ang sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na hindi pa nakikita sa kanya noon. Sa amin ito. Sa mami namin ito. Lalapit sana si Esmeralda para saktan ang mga bata nang isang malakas na kalabog ng gate ang umalingaw-ngaw. Mula sa kadiliman, lumabas si Mary. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang suot ay ang lumang apron na puno ng mantsa. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang makipagdigma para sa kanyang mga supling. Huwag mong hahawakan ng mga anak ko, Esmeralda. Ang boses ni Mary ay kasing lalim ng dagat bago ang isang tsunami. Humakbang siya sa pagitan ng kanyang mga anak at ng matandang babaeng sumira sa kanyang buhay. Mary, ikaw ang may gawa nito, di ba? Sinunog mo ang restaurant namin para makaganti? Ang akusa ni Esmeralda. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa pagtuturo. Hindi ako mamamatay tao na tulad ninyo. Ang mahinahong sagot ni Mary habang dahan-dahang kinukuha ang baul mula sa mga anak. Ang apoy na yon ay gawa ng sarili ninyong kapabayaan at kasakiman. Ngunit ang baul na ito ang magtatapos sa inyong paghahari.
Biglang lumitaw si Victor mula sa loob ng bahay, pawis na pawis at maputla ang mukha. Mary, ibigay mo sa akin ang baul na yan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ibabalik ko sa iyo ang karapatang makita ang mga bata. Huwag mo lang ilabas ang mga papeles na nasa loob. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mary. Huli na ang lahat, Victor. Ang tiwalang sinunog mo ay hindi na muling mabubuo ng kahit anong pangako. Mabilis na binuhat ni Mary ang bowl at tinulungan ang kambal na makalabas ng gate kung saan naghihintay ang taxi ni Mang Nestor. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa di kalayuan, ang kinaroroonan ng restaurant branch. Ang liwanag ng apoy ay sapat na para makita ang pagbagsak ng balikat ni Victor sa gitna ng kanyang nasusunog na imperyo. Sa loob ng taxi, dahan-dahang binuksan ni Mary ang bowl. Sa loob nito, hindi lamang mga papeles ang naroon. May isang lumang gilingan ng pampalasa, mga tuyong dahon ng laurel na tila itinatago ang bango ng nakaraan, at ang orihinal na titulo ng lupa at mga resipe na may selyo ng gobyerno noong unang panahon. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Mia. Isang maliit na sobrang kulay asul na may nakasulat na, "Para sa susunod na tagapagmana ng lasa." Nang buksan ni Mary ang sobre, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang nilalaman nito ay hindi tungkol sa pagkain, kundi isang katotohanang magpapabago sa tingin niya kay Victor. Isang katotohanang hindi niya inaakalang kaya nitong gawin. Anong lihim ang itinatago ng sobrang iyon tungkol sa tunay na pagkatao ni Victor at sa dahilan kung bakit niya piniling traidorin ang sariling pamilya? At magagawa ba ni Mary na gamitin ang impormasyong ito para tuluyan ng makuha ang kanyang kalayaan? O ito ba ay magiging mitya ng isa pang mas malaking gulo? Hindi siya kailanman naging atin, Mary. Ang puso niya ay gawa sa yelo, at ang kanyang mga kamay ay marunong lamang kumuha, hindi magbigay. Binulag ka ng pag-ibig, apo, ngunit ang katotohanan ay nakasulat sa bawat sentimo na unti-unti niyang ninanakaw mula sa iyong pawis. Ang imaga salitang ito, mula sa sulat ni Lola Esperanza, ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa balat ni Mary. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang maliit na silid, habang sa labas ay maririnig ang mahinang tulo ng tubig mula sa gripo ng kanilang kapitbahay. Hawak niya ang asul na sobre, ang papel nito ay bahagyang may mantsa ng luha at panahon. 12 taon. 12 taon siyang naniwala na ang pagsisikap ni Victor ay para sa kanilang pamilya. Ngunit ang katotohanan ay matagal na palang nakita ng kanyang lola ang anino ng pagtataksil sa mga mata ng kanyang asawa. Dahan-dahang nanghina ang mga balikat ni Mary. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, nagpapahirap sa bawat paghinga. Tumingin siya sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa tabi ng lumang baul. Ang irony ng buhay, isang inang nagligtas sa kanyang mga anak mula sa apoy, ngunit hindi na iligtas ang sarili mula sa isang malaking kasinungalingan. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan, anggi tuyong pakiramdam ng pagsisisi na tila ba ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging abo na rin kasama ng restaurant ni Victor. Sa gitnaan kanyang pananahimik, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Nagising si Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhang lampas sa kanyang edad. "Mami, bakit po kayo umiiyak? Dahil po ba sa sulat?" Ang pabulong na tanong ni Mia. Dali-daling pinunasan ni Mary ang kanyang muka at pilit na ngumiti. Kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang muka ay tila pagod na sa pagpapanggap. "Wala ito, anak. Napuwing lang si Mami. Matulog ka na muli." "Mami, alam ko po ang lasa ng lungkot. Amoy po siyang tuyong dahon na naiwan sa ulan." Ani Mia, habang isinisiksik ang kanyang sarili sa piling ni Mary. "Pero sabi po ni Lola Esperanza sa panaginip ko, ang pinakamasarap na luto to ay nagmumula sa mga pusong marunong tumayo matapos madapa." Na ito ay tila isang himala para kay Mary. Ang kanyang anak, na may pambihirang talas ng pakiramdam,
ay siyang nagpapaalala sa kanya ng kanyang halaga. Sa mga sandaling iyon, hindi na lamang sila mag-iina. Sila ay mga mandirigmang naghahanda para sa huling laban. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkakasunog ng restaurant ni Victor ay naging mitya ng mas malaking kaguluhan. Maraming mga empleyado ang nawalan ng trabaho at ang mga investors ay nagsimulang maghabol ng kanilang mga puhunan. Ngunit sa halip na magtago, isang hindi inaasahang kilusan ang nabuo sa eskinita kung saan naninirahan si Mary. Ang mga kapitbahay na tinulungan ni Mary noong siya ay nagsisimula pa lamang. Ang mga driver, ang mga tindera ng gulay, at ang mga batang kalsada ay dahan-dahang lumapit sa kanyang pinto. Hindi sila bit-bit ang mga galit na salita, kundi mga sangkap. Isang sako ng bigas, ilang tumpok ng sariwang bawang, at mga niyog na kinuha pa mula sa probinsya. Mary, hindi ka pwedeng tumigil, ani Aling Icing, ang may-ari ng karinderya na dati ay nagsusungit sa kanya. Ang restaurant ni Victor ay abo na, pero ang puso ni Esperanza ay narito pa sa aming mga sikmura. Magluto ka muli. Kami ang magiging kuta mo. Ang babayanihan na ito ay nagbigay kay Mary ng bagong lakas. Gamit ang mga orihinal na dokumento mula sa baul, nalaman ni Mary na ang titulo ng lupang kinatatayuan ng mansyon at ang pangalan ng kumpanya ay hindi kailanman legal na nalipat kay Victor. Ang pirma niya sa mga dokumento ng paglilipat ay isang imitasyon lamang, isang malaking pandaraya na ginawa ni Victor sa tulong ng isang tiwaling abogado habang inihahanda ni Mary ang kanyang mga dokumento para sa muling pagbubukas ng kanyang kaso. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Hindi na ito ang marangyang sasakyan ni Victor, kundi isang sasakyang tila luma at puno ng gasgas. Lumabas si Victor, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mantsa ng abo, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Mary, kailangan ko ang mga papel sa baul. Ang boses ni Victor ay nanginginig, hindi na sa awtoridad, kundi sa takot. Hinahabol ako ng mga tao. Ang insurance ng restaurant, hindi nila ibibigay kung wala ang mga orihinal na titulo. Pakiusap, Mary, para sa mga bata. Kung hindi ko mababayaran ang mga utang ko, mapupunta tayong lahat sa kulungan. Tumingin si Mary kay Victor, ang lalaking minsan niyang hinangaan at pinagkatiwalaan ng buong puso. Ngunit sa sandaling iyon, tila ibang tao na ang nasa harap niya. Isang taong nagpalit ng kanilang pagkakaunawaan sa mga desisyong nagdulot ng sakit at pagkakawatak-watak. Ang mga dokumentong iyon ay hindi para ayusin ang lahat ng nangyari, Victor. Mahinahon niyang sabi habang papalapit sa pinto. Saglit siyang tumigil bago idinagdag. Minsan, ang pinakamahalagang desisyon ay hindi ang pagkapit sa isang bagay na nasira na, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa lahat na makapagsimula muli. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi galit ang naramdaman ni Mary. Ang naroon ay katahimikan. Ang katahimikang dumarating kapag pinili mong bitawan ang sakit at magpatuloy sa sarili mong landas. Nang talikuran ni Mary si Victor, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng katawan ng lalaki sa putikan ng eskinita. Tila ba tuluyan na itong sumuko sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Ngunit sa likod ni Victor, isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Isang pamilyar na tao na matagal nang nawala sa eksena. Bit-bit ang isang recorder na naglalaman ng lahat ng pag-uusap nila. Sino ang misteryosong saksi na ito na may hawak ng huling alas laban kay Victor at Esmeralda? At magagawa ba ni Mary na gamitin ang tulong ng taong ito? Kahit na alam niyang mayroon din itong itinatagong sariling agenda. Hindi mo kailangang maging bayani, Mary. Isang pirma mo lang dito sa waiver at tinitiyak ko sa'yo. Makikita mo pa ang mga anak mo bukas. Pero kung itutuloy mo ang pagtungtong sa stage na yan, sisiguraduhin ni Victor na mabubulok ka sa kulungan dahil sa arson at pagnanakaw ng trade secrets. Isipin mo ang mga bata, Mary. Huwag kang makasarili. Ang boses ni
Celestine ay parang haplos ng isang malamig na talim sa leeg ni Mary. Nakatayo sila sa madilim na bahagi ng paradahan ng studio, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga naglalakihang billboard ng programang The Grand Culinary Showdown. Sa loob ng envelope na iniabot ni Celestine ay ang mga dokumentong magpapawalang bisa sa lahat ng laban ni Mary para sa custody ng kambal. Ang bawat salita ng babaeng ito ay tila mga laso na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng pag-asa ni Mary. Naramdaman ni Mary ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay puno ng amoy ng sariwang tanglad at bawang mula sa huling ensayo nila sa eskinita, ngayon ay nanginginig sa takot. Tumingin siya sa malayo, kung saan naroon ang van na kinalululanan ni Mia at Maya, kasama si Mang Nestor. Ang mga anak niya, ang tanging rason kung bakit siya bumabangon sa kabila ng hapdi ng mga kalyo sa kanyang paa, ang siyang ginagamit na pain para muli siyang ilubog sa putikan. Bakit? Celestine? Ang pabulong na tanong ni Mary. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila ba bawat hininga niya ay may kasamang bubog. Bakit kailangan ninyong maging ganito kalupit? Hindi pa ba sapat na kinuha ninyo ang lahat? Ang restaurant, ang bahay, ang dangal ko. Bakit pati ang pagiging ina ko ay gusto ninyong nakawin? Isang nakakanggilong tawa ang kumawala kay Celestine habang inaayos niya ang kanyang mamahaling designer bag. Business is business, Mary. At sa mundong ito, ang mga tulad mong masyadong mabait ay sadyang tinatapakan. Huwag mo kaming sisihin. Sisihin mo ang sarili mo dahil nangarap ka pang lumaban sa amin. Dahan-dahang napasandal si Mary sa malamig na pader ng building. Naramdaman niya ang matinding pait na humahalo sa kanyang laway. Sa loob ng studio, naririnig niya ang dahan-dahang paglakas ng musika at ang palakpakan ng mga tao. Isang mundong dati ay sa kanya, ngunit ngayon ay tila isang bitag na handang kumitil sa kanyang kinabukasan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagsasabing, "Suko na, Mary. Hindi mo sila kaya." Ngunit, bago pa man niya mahawakan ang panulat para pirmahan ang kanyang pagkatalo, naalala ni Mary ang isang tagapo kagabi sa kanilang maliit na silid. Ang asul na sobre mula sa baul ni Lola Esperanza ay nakabukas sa kanyang kandungan. Doon niya natuklasan ang lihim na sangkap. Hindi lamang ito tungkol sa wild honey o sa pait ng prutas. Ang tunay na lihim na nakasulat sa sulat kamay ng kanyang lola ay ang katapangan ng isang babaeng tumitindig para sa kanyang katotohanan. Anuman ang kapalit, naramdam ni Mary ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga kamay. Ang takot na kanina ay lumulunod sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang matalas na determinasyon. Tumingala siya at tinitigan ng diretso sa mga mata si Celestine. Ang mga mata ni Mary, na dati ay puno ng luha, ngayon ay tila mga nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Ang katotohanan ay hindi napipirmahan sa isang pirasong papel. Celestine, ang boses ni Mary ay naging kalmado, ngunit may lalim na tila isang dambuhalang alon na paparating sa pampang. Gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyong gawin. Ihablan ninyo ako. Sirain ninyo ang pangalan ko. Pero hinding-hindi ninyo mapipigilan ang lasa ng hustisya na titikman ng buong mundo mamaya. Walang sabi-sabing tinalikuran ni Mary si Celestine. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang matatag na martsa patungo sa harap ng kamera. Hindi niya pinansin ang mga banta ng babae sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang presensya ni Mia at Maya at ang bulong ni Lola Esperanza sa hangin. Pagpasok niya sa backstage, bumunggad sa kanya si Don Facundo. Ang matandang kritiko ay nakatayo doon, hawak ang kanyang baston, at tila hinihintay ang kanyang pagdating. Isang simpleng tango ang ibinigay nito sa kanya, isang senyales ng pagkilala sa isang mandirigma. Sa kabilang panig naman ay nakita niya si Victor, suot ang kanyang mamahaling chef's jacket, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Mary.
amoy ng alak at kaba ang bumabalot kay Victor. Taliwas sa amoy ng katapatan na dala ni Mary, ang mga ilaw sa studio ay biglang nagliwanag, tila mga bituing nagnanais na masaksihan ang isang himala. Ang host ng programa ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bansa. Ngayong gabi, malalaman natin kung sino ang tunay na tagapagmana ng lasang Pilipino. Ang tradisyon ba o ang modernong inobasyon? Ang katotohanan ba o ang pagpapanggap? Habang inilalatag ni Mary ang kanyang mga kagamitan sa cooking station, naramdaman niya ang isang matinding katahimikan sa paligid. Inilabas niya ang maliit na bote ng wild honey at ang balat ng bihirang prutas na kinuha niya sa probinsya. Ito ang kanyang huling baraha. Ngunit sa gitna ng paghahanda, isang technical assistant ang lumapit sa kanya at bumulong. Ma'am, may problema po. Ang sarsang ginawa ninyo kanina sa preparation room. Natapon po lahat. Wala po tayong extra base. 10 minuto na lang bago magsimula ang live cooking. Nanigas ang buong katawan ni Mary. Tumingin siya sa gawin ni Victor at nakita niya ang isang mapait at mapanuyang ngiti sa mga labi ng kanyang asawa. Ang bawat patak ng pawis ni Mary ay tila naging yelo. Paano siya makakapagluto kung wala ang base ng kanyang sarsa, ang pundasyon ng kanyang obra maestra? Magagawa ba ni Mary na makagawa ng isang milagro sa loob lamang ng 10 minuto gamit ang mga tira-tirang sangkap? O ito na ang huling pako sa krus ng kanyang mga pangarap? At sino ang may kagagawan ng aksidenteng ito na tila ba nakaplano na bago pa man siya dumating? Wala ka nang ilalaban, Mary. Tingnan mo ang paligid mo. Lahat ng ilaw na ito, lahat ng taong nanonood. Wala silang pakialam sa drama mo kung wala kang maihahain na pagkain. Umuwi ka na sa eskinita mo bago ka patuluyang magmukhang kaawa-awa sa harap ng buong bansa. Ang bulong ni Victor ay kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa kanyang sariling istasyon. Nakasuot siya ng isang puting-puting chef's jacket na may borda ng ginto, tila isang hari na nakahanda sa kanyang koronasyon. Sa kabilang banda, nakatayo si Mary sa gitna ng naglalakihang mga kamera. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo nang makita ang tanging planggana ng kanyang base sauce na ngayon ay nakatapon na sa sahig, humahalo sa dumi at alikabok ng backstage. 10 minuto, 10 minuto na lamang bago ang live broadcast at ang pundasyon ng kanyang obra maestra ay naging isang malapot na mantsa na lamang sa semento. Ang mag-ailaw sa studio ay nagsimulang mag-init. Tila ba sinisilaban ang natitirang pag-asa sa dibdib ni Mary? Nararamdaman niya ang matitinding titig ng mga tao, ang mga bulungan ng mga technical staff, at ang mapanuyang ngiti ni Esmeralda mula sa VIP seats. Sa mga sandaling iyon, tila bumalik si Mary sa gabing pinalaya siya sa ulan. Basang-basa, talunan, at walang sandata. Ang pait sa kanyang lalamunan ay tila ba hindi na kayang lunukin at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit at pamilyar na haplos ang naramdaman niya sa kanyang bewang. Mula sa likod ng malalaking kurtina, sumulpot sina Mia at Maya. Ang mga bata ay hingal na hingal. Ang kanilang mga pisngi ay namumula sa pagtakbo, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa isang lihim na tagumpay. Mula sa loob ng kanyang maliit na backpack, inilabas ni Maya ang isang garapon ng salamin na maingat na binalot sa isang lumang bimpo. Mami, huwag kayong susuko. Alam naming gagawin nila yun, kaya itinabi namin ang unang piga kagabi. Ang pabulong na sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na tila isang matandang mandirigma. Inabot niya ang garapon kay Mary, at doon, sa loob ng maliit na lalagyan, ay ang purong kakanggata na hinaluan ng kanilang pinaghirapang pampalasa, ang kaluluwa ng kanilang luto. Naramdaman ni Mary ang isang malakas na pintig sa kanyang puso. Ang garapon sa kanyang kamay
nagbibigay ng init na dahan-dahang tumutunaw sa yelo ng kanyang takot. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mabilis bago siya muling tumayo ng tuwid. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang inang humihingi ng awa. Siya na ang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang tunog ng hudyat ng pagsisimula ng live broadcast ay umalingaw-ngaw sa buong studio, tila isang malakas na kulog na nagpapatahimik sa lahat. Magsimula na ang showdown, ang sigaw ng host, at sa isang iglap, ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng naglalagablab na apoy mula sa mga industrial stove. Nagsimulang kumilos si Victor ng may kayabangan. Ang bawat galaw niya ay tila para sa kamera. Ang pagtapon ng mga sangkap, ang mabilis na paghiwa, ang paggamit ng mga makabagong makina na naglalabas ng usok na amoy chemical. Ngunit sa kabilang dako, si Mary ay gumagalaw ng may kapayapaan. Ang tunog ng kanyang pagdikdik ng bawang sa isang gilingang bato ay tila isang matandang himig na nanunuot sa kaluluwa ng mga nanunood. Ang aroma ng kanyang niluluto ay nagsimulang kumalat, tila isang malambot na yakap na nagpapaalala sa bawat Pilipino ng kanilang pagkabata, ng kanilang mga ina, at ng tunay na kahulugan ng tahanan. Habang kumukulo ang sarsa ni Mary, ang bango nito ay dahan-dahang lumulutang patungo sa mga hurado, lalo na kay Don Facundo. Ang matandang kritiko ay nakapikit, tila ba dinadala siya ng amoy sa isang panahon na hindi pa laso ng hangin at hindi pa kasakiman ang nagpapatakbo sa mundo. Sa kabilang banda, ang sarsa ni Victor ay nagsimulang maglabas ng isang kakaibang pait. Dahil sa pagmamadali at paggamit ng mga artificial enhancers, Angie, sarsa niya ay naging masyadong malapot at ang kulay ay tila hindi natural. Dumating ang oras ng pagtikim. Unang inihain ni Victor ang kanyang putahe. Ang mga hurado ay tumikim, ngunit ang kanilang mga reaksyon ay matabang. Masyadong teknikal, walang puso, ang komento ng isa. Nang dumating ang pagkakataon ni Don Facundo, natikman ang luto ni Victor, agad itong uminom ng tubig at dahan-dahang ibinaba ang tinidor. Ang lasang ito ay tila isang magandang maskara na walang mukha sa ilalim, ang malamig na hatol ng matanda. Nang ihain ni Mary ang kanyang adobo sa gata, ang buong studio ay tila nanahimik. Ang bawat subo ng mga hurado ay sinusundan ng isang mahabang sandali ng pagninilay. Si Don Facundo ay hindi agad nagsalita. Sa halip kumuha siya ng isa pang subo at isa pa hanggang sa maubos niya ang laman ng maliit na platito. Isang luhang hindi inaasahan ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ng matandang kritiko. Ito ang lasa ng katotohanan, ang nanginginig na sabi ni Don Facundo. Ito ang lasa ng isang inang nagmamahal, ng isang anak na lumalaban, at ng isang pamilyang hindi kayang durugin ng kahit anong yaman. Sa gitna ng tagumpay na ito, biglang tumayo si Victor at pilit na kinuha ang mikropono mula sa host. Hindi! Pandaraya ito. Ninakaw niya ang recipe na yan mula sa akin. Si Mary ay isang magnanakaw. Ang sigaw ni Victor. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at desperasyon. Ngunit, bago pa man siya makapagsalita muli, dahan-dahang umakyat sa stage sina Mia at Maya. Sa harap ng milyon-milyong nanonood sa telebisyon, kinuha ni Maya ang mikropono. Ang boses ng bata ay malinaw at matapang, tila isang kampanang naghahatid ng hustisya. May mga bagay po kaming nakita na matagal naming kinimkim. Mahinahong simula ni Maya, kahit nanginginig ang kanyang boses. Maraming pagkakataon na nakakita kami ng mga desisyong ginawa ni Daddy na nagdulot ng problema sa negosyo at sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Nakita rin namin kung paano nasira ang reputasyon ni Lola Esperanza dahil sa mga gawaing hindi namin maintindihan noon. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. At ang pinakamasakit po sa lahat, nakita namin kung gaano kalungkot at kabigat ang mga pinagdaanan ni Mommy. Madalas niyang itago ang kanyang mga luha at alalahanin para lamang maprotektahan kami. Natahimik ang silid habang nakikinig ang lahat. Hindi po kami narito para maghiganti. Dagdag ni Maya. Gusto lang naming sabihin ang totoo.
at magkaroon ng pagkakataong magsimula muli ng may katapatan at paggalang sa isa't isa. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga manonood. Ang katahimikan sa studio ay naging kasing bigat ng tingga. Sa malaking screen sa likuran, biglang lumitaw ang isang video. Ang video na kinuha ni Isabel, ang dating accountant. Doon ay malinaw na maririnig ang pag-uusap ni Victor at ni Celestine tungkol sa plano nilang sirain si Mary at ang pag-amin ni Victor sa panununog. Nawalan ng kulay ang mukha ni Victor. Napatingin siya sa paligid at nakita niya ang mga pulis na dahan-dahang lumalapit sa stage. Ang kanyang imperyo na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay dahan-dahang gumuho sa harap ng kamera. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang pamilyar na anino ang biglang sumulpot mula sa gilid ng stage, isang lalaking nakauniporme ng bumbero, ang may bitbit na isang bagay na natagpuan sa abo ng nasunog na restaurant, isang bagay na magbibigay ng huling twist sa kapalaran ni Mary. ANG na tuklasan sa loob ng abo na maaaring magpabago sa lahat ng alam ni Mary tungkol sa kanyang lola at sa tunay na dahilan kung bakit siya ang piniling tagapagmana. At magagawa ba ni Mary na patawarin ang taong sumira sa kanyang buhay sa kabila ng lahat ng katotohanan ito? Tapos na ang palabas, Victor. Ang apoy na sinimulan mo ang siya ring tumupok sa huling hibla ng iyong dangal. Hindi mo na mababawi ang mga salitang binitawan mo dahil ang buong mundo ay saksi na sa iyong pagkabulok. Ang boses ni Mary ay mahinahon, walang halong galit, kundi isang malalim na kapayapaan na tila isang lawa matapos ang isang malakas na bagyo. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ng studio ay nakatutok sa kanya, ngunit hindi na siya nasisilaw. Sa kanyang harapan, si Victor ay tila isang basang sisiw na pilit na kumakawala sa hawak ng dalawang pulis. Ang kanyang mamahaling jacket ay may mantsa ng pawis at luha, at ang kanyang muka ay hindi na maipinta sa tindi ng kahihiyan. Isang lalaking nakauniporme ng bumbero ang dahan-dahang lumapit kay Mary. Hawak niya ang isang maliit na metal na kahon, itim na itim dahil sa uling ngunit buo pa rin. Ma Mary? Natagpuan namin ito sa pinakailalim ng opisina ni Sir Victor sa nasunog na restaurant. Nakatago ito sa loob ng isang sikretong compartment sa likod ng portrait ni Lola Esperanza. Dahan-dahang kinuha ni Mary ang kahon. Ang lamig ng bakal ay tila humahaplos sa kanyang mga daliri. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na banggo ng tuyong sampagwita ang lumabas, ang paboritong amoy ng kanyang lola. Sa loob ay may isang sulat na selyado ng wax at isang gintong susi na may nakaukit na letrang M. Hindi totoo yan. Akin yan. Ibigay mo sa akin yan. Ang huling hiyaw ni Victor bago siya tuluyang kinaladkad ng mga awtoridad palabas ng studio. Ang tunog ng pagsasara ng mabigat na pintuan ng studio ay tila huling hatol na umalingaw sa buong silid. Binasa ni Mary ang sulat sa harap ni Mia at Maya. Ang sulat kamay ni Lola Esperanza ay malinaw at matatag. Sinasabi sa sulat na matagal na niyang alam ang plano ni Victor at ng kanyang ina na si Esmeralda. Ang gintong susi ay para sa isang safety deposit box sa isang lumang bangko na naglalaman ng sapat na pondo para muling itayo ang restaurant sa ilalim lamang ng pangalan ni Mary. Ngunit ang mas mahalaga, nakasaad sa sulat na si Mary ay hindi lamang tagapagmana ng mga recipe, kundi tagapagmana ng isang lupain sa probinsya na matagal nang in-incarcerate ni Victor para sa kanyang sariling interes. Mami, wala na po sila. Tayo na lang uli. Ang pabulong na sabi ni Mia habang idinidikit ang kanyang pisinggi sa braso ni Mary. Ang katahimikan sa loob ng studio ay tila isang banal na sandali, isang pagkilala sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasakiman. Sa labas ng studio, nakita ni Mary si Esmeralda na pilit na itinatago ang kanyang muka sa mga reporter. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga perlas ay tila naging mga bato na nagpapabigat sa kanyang leeg. Si Celestina naman ay mabilis na sumakay sa isang taxi, bit-bit ang kanyang mga gamit, tila isang daga na unang tumatalon
mula sa lumulubog na barko. Wala silang natira, kundi ang puot ng publiko at ang malamig na rehas na naghihintay sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Don Facundo kay Mary. Ang matandang kritiko ay tumango ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Mary, ang gabi na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal sa kusinang Pilipino. Ang susi na hawak mo ay hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Gamitin mo ito ng may pagmamahal, tulad ng ginawa ng iyong lola. Niyakap ni Mary ang kanyang mga anak ng mahigpit habang sila ay naglalakad palabas ng studio. Ang hangin sa labas ay sariwa. Tila ba nilinis ng ulan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Sa di kalayuan, nakita ni Mary si Mang Nestor na naghihintay sa kanila. May dalang isang maliit na bungkos ng bulaklak. "Ma Mary, saan po tayo pupunta?" Ang tanong ni Mang Nestor na may malapad na ngiti. Tumingin si Mary sa langit, kung saan ang mga bituin ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga ulap. "Uuwi na tayo, Mang Nestor. Uuwi na tayo sa tunay nating tahanan." Ngunit sa gitna ng kanilang saya, naramdaman ni Mary ang isang kakaibang panginginig sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone ay muling nag-vibrate. Isang tawag mula sa ospital. Ang balita tungkol sa kalagayan ni Victor matapos ang kanyang pagkaaresto ay tila magbibigay ng huling pagsubok sa puso ni Mary na handa ng magpatawad. Ano nangyari kay Victor sa loob ng selda na magpipilit kay Mary na bumalik sa ospital? At magagawa ba ni Mary na ibigay ang huling hiling ng taong sumira sa kanyang buhay o tuluyan na niyang isasara ang pinto ng kanyang puso para sa kanyang sariling kapayapaan? Ang huling hiling ng isang taong naging anino ng iyong kahapon ay hindi laging kapatawaran, kundi ang pagkakataong makita ang liwanag na pilit niyang pinatay sa iyong puso. Ang amoy anti-antiseptic at malamig na hangin ng ospital ay sumalubong kay Mary, isang malaking kaibahan sa mainit at mabangong usok ng kanyang kusina. Sa loob ng puting silid, nakahiga si Victor. Hindi na ang hambog na lalaking nagnakaw ng kanyang dangal, kundi isang lalaking tila tinuyo ng sariling kasakiman. Ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi na gumagalaw matapos ang isang matinding stroke na dulot ng tensyon at pagbagsak ng kanyang imperyo. Ang tunog ng regular na pag-akyat at pagbaba ng linya sa monitor ay ang tanging nagpapatunay na may buhay pa sa loob ng tila lantang katawan na yon. Dahan-dahang lumapit si Mary sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang mukha ni Victor. Ang mga matang dati ay puno ng panlilinlang, ngayon ay nakatingin sa kisame ng walang direksyon. Naramdaman ni Mary ang isang pamilyar na kirot, ngunit hindi na ito ang hapdi ng pagkabigo. Ito ay ang bigat ng pagkaawa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila ba dahan-dahang itinatapon ng kanyang hininga ang lahat ng pait na inipon niya sa loob ng maraming buwan. "Mary?" Garalgal na bulong ni Victor. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tila ba bawat salita ay kailangang dumaan sa isang makipot na lagusan ng pagsisisi. "Patawarin mo ako. Ang mga bata, huwag mo silang hayaang maging katulad ko." Nanatiling tahimik si Mary. Hinawakan niya ang gilid ng kama. Ang kanyang mga daliri ay nararamdaman ang malamig na bakal. "Hindi para sa iyo ang pagpunta ko rito, Victor. Narito ako para sabihing tapos na ang laban. Ang kapatawarang hinihingi mo ay hindi isang regalong ibinibigay ko dahil karapat-dapat ka, kundi isang regalong ibinibigay ko sa sarili ko para tuluyan na akong makahinga." Isang luhang hindi inaasahan ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Mary. Pumatak ito sa puting kumot ni Victor, tila isang huling binyag ng kanilang nakaraan. Paglabas ni Mary sa ospital, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Kasama sina Mia at Maya, dinala sila ni Mang Nestor patungo sa harap ng Esperanza Heirloom. Ang malaking karatula na may pangalan ni Victor ay wala na. Sa halip, ang orihinal na disenyo ni Lola Esperanza ang muling nakapaskil, nagniningning sa ilalim ng asul na langit. Ang mga pintuan ay nakabukas at ang mga dating empleyado na bumalik sa serbisyo
ay abala sa paglilinis. Mami, tingnan niyo po, ang amoy ng kusina. Amoy totoo na muli. Ang masayang sigaw ni Mia habang tumatakbo papasok. Pumasok si Mary sa loob ng restaurant at agad na nagtungo sa kusina. Kinuha niya ang mga garapon ng artificial flavorings at preservatives na ipinilit ni Victor at isa-isa niya itong itinapon sa basurahan. Ang tunog ng mga plastik na lalagyan na tumatama sa ilalim ng bin ay tila isang ritual ng paglilinis. Sa bawat tapon niya, nararamdaman niyang lumalabas ang lason sa kanyang kaharian. Ang dumi ng nakaraan ay dahan-dahang napapalitan ng sariwang amoy ng dinikdik na bawang, luya, at ang manamis-namis na amoy ng sariwang gata. Sa gitna and kaguluhan ng paghahanda para sa grand reopening, isang lalaking nakauniforme ng gobyerno ang pumasok sa restaurant. May bitbit siyang isang gintong plaque at isang opisyal na dokumento. Ma'am Mary Castillo, narito po ako para iabot ang opisyal na proklamasyon mula sa National Commission for Culture and the Arts. Dahil sa inyong katapangan na panatilihin ang integridad ng tradisyonal na lutuing Pilipino, iginagawad sa inyong restaurant ang National Cultural Heritage Award. Napatigil ang lahat sa pagtatrabaho. Ang katahimikan sa loob ng restaurant ay napuno ng matinding emosyon. Ang parangal na ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay pagkilala na ang bawat patak ng pawis ni Mary at ang bawat luhang ibinuhos niya sa eskinita ay naging bahagi na ng kasaysayan ng bansa. Niyakap ni Mary ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga tawa ay tila isang musikang bumabalot sa buong gusali. Lola Esperanza, nagawapiyo natin. Ang pabulong na sabi ni Mary habang nakatingin sa portrait ng kanyang lola na muling nakasabit sa gitna ng dining hall. Ang muka ng lola sa larawan ay tila ngumingiti. Tila ba sinasabing ang lahat ay nasa tamang lugar na? Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, isang estranghero ang pumasok mula sa likurang pinto ng kusina. Isang batang lalaki, tila 13 taong gulang, na may dalang isang lumang basket ng mga pampalasa. Ang kanyang hitsura ay tila familiar at ang paraan ng kanyang pag-amoy sa hangin ay kaparehong-kapareho ng kay Mia. Sino ka, iho? Ang tanong ni Mary. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang bata ay dahan-dahang tumingin kay Mary at ang kulay ng kanyang mga mata ay tila isang salamin ng nakaraan na matagal nang ibinaon ni Lola Esperanza. Hinahanap ko po ang may-ari ng kwadernong ito. Sabi po ng lola ko, dito ko raw matatagpuan ang tunay kong pamilya. Anong lihim ang dala ng batang ito na maaaring magbukas ng isang bagong kabanata sa buhay ni Mary? Sino ang lola na tinutukoy niya at paano siya naging bahagi ng kasaysayan ng pamilya Castillo na hindi alam ni Mary? Ang bawat sangkap na dumaan sa apoy ay nagbabago, ngunit ang ginto ng isang busilak na puso ay lalo lamang nagniningning sa gitna ng matinding init ng pagsubok. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa makintab na stainless na mesa ng bagong silid-lutuan ng Esperanza's Heirloom. Amoy ng bagong giling na kape at sariwang pandan ang bumabalot sa hangin, tila isang masarap na panaginip na hindi mo na nais gisingan. Nakatayo si Mary sa gitna ng kusina, suot ang kanyang puting-puting chef's jacket na may burda ng pangalan ni Lola Esperanza sa tapat ng kanyang puso. Sa kanyang harapan, ang misteryosong batang lalaki na si Gabriel ay dahan-dahang inilalapag ang isang lumang basket sa ibabaw ng mesa. Ang lola ko po, si Lola Rosa, ang nakababatang kapatid ni Lola Esperanza. Ang pabulong na paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay may himig ng probinsya na kasing tamis ng tubo. Bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ang basket na ito. Sabi niya, may isang bahagi ng kwaderno na hindi natapos ni Lola Esperanza dahil sa gulo noong araw. Ang bahaging iyon ay tungkol sa huling sangkap. Ang sangkap na nagbubuklod sa lahat ng lasa. Dahan-dahang binuksan ni Mary ang basket. Sa loob ay may mga tuyong bulaklak ng kape at isang maliit na garapon ng pulang asin na mula pa sa malalayong bundok ng kanilang probinsya.
Nang buksan niya ang garapon, ang amoy ng lupa at dagat ay humalo sa bango ng kusina. Naramdaman ni Mary ang pagtindig ng kanyang balahibo. Ang batang ito ay hindi lamang estranghero. Siya ang nawawalang piraso ng kanilang kasaysayan. Ang patunay na ang ugat ng pamilya Castillo ay mas malalim pa kaysa sa anumang kasakimang itinanim ni Victor. "Mommy, look! He has the same mark on his wrist." Ang masayang sigaw ni Maya habang itinuturo ang maliit na balat sa braso ni Gabriel na kaparehong-kapareho ng sa kanilang kambal. Niyakap ni Mary si Gabriel. Ang pakiramdam ay tila ba nakauwi na rin ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang nawawala. "Welcome home, Gabriel. Dito, sa kusinang ito, ikaw ay hindi na mag-iisa. Tuturuan ka namin at tuturuan mo rin kami." Dumating ang gabi ng grand reopening. Ang restaurant ay puno ng mga tao, hindi lamang ng mga mayayaman at tanyag, kundi pati na rin ng mga driver, tindera, at mga kapitbahay mula sa eskinita na siyang naging sandigan ni Mary sa kanyang pinakamababang sandali. Ang bawat hapag ay puno ng tawanan at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana, isang masayang musika na nagdiriwang sa tagumpay ng pag-ibig. Sa isang sulok ng restaurant, malayo sa ingay, nakaupo si Don Facundo. Dahan-dahan siyang sumusubo ng adobo sa gata, na ngayon ay hinaluan na ng pulang asin mula kay Gabriel. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. "Mary," tawag niya nang dumaan ang babae sa kanyang mesa. "Ngayong gabi, hindi ka lang nagpakain ng mga sikmura. Pinagaling mo ang mga sugat ng nakaraan. Ito na ang pinakamataas na parangal na maaaring makuha ng isang tagapagluto, ang makita ang mga tao na nagmamahalan dahil sa iyong sining." Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang balita ang dumating kay Mary tungkol kay Esmeralda. Ang matanda ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod, mag-isa at walang kahit isang perlas sa kanyang leeg. Ang kanyang yaman ay naubos sa mga abogado at pambayad sa mga utang ni Victor. Ang katahimikan ng kanyang silid ay ang tanging kasama niya sa kanyang pagtanda, isang malupit na paalala na ang ginto ay hindi nakakabusog ng isang pusong hungkag. Si Victor naman, sa loob ng kanyang silid sa ospital ng bilangguan, ay nakatingin lamang sa bintana, ang tunog ng pagtulo ng swero, ang tanging musika sa kanyang paligid. Bawat araw, tanging ang anino ng kanyang mga maling desisyon ang bumibisita sa kanya. Ang pait na pilit niyang ipinalasap kay Mary ay siya na ngayong tanging nalalasahan niya sa bawat paghinga. Bumalik si Mary sa loob ng kusina kung saan abala sina Mia, Maya at Gabriel sa paghahanda ng panghimagas. Pinanood niya ang tatlong bata, ang bagong henerasyon ng lasang esperansa. Ang tunog ng kanilang tawanan at ang seryosong pag-uusap tungkol sa tamang tamis ng asukal ay nagpuno sa puso ni Mary ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong tagumpay sa negosyo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang portrait ni Lola Esperanza sa gitna ng kusina. Ang tingin ng kanyang lola sa larawan ay tila ba may dalang basbas. "Lola, tapos na po ang laban." Ang mahinang bulong ni Mary sa hangin. "Ang inyong pamana ay ligtas na at ang ating pamilya ay muling buo." Sa gitna ng kapayapaang ito, isang batang babae ang kumatok sa likurang pinto ng kusina. Mukha siyang nagugutom at may dalang isang lumang lata ng biskwit. Nagtatanong kung maaari ba siyang maging apprentice o tagahugas man lang ng pinggan kapalit ng pagkain. Tumingin si Mary kay Mia at Maya at nakita niya sa kanilang mga mata ang parehong habag na nagligtas sa kanila noon. Sino ang batang ito na tila ba ipinadala ng tadhana upang simulan ang isa pang siklo ng pagtulong? Mayroon din ba siyang itinatagong talento na magpapaigting sa kinabukasan ng Esperanza's Heirloom? Ang pinakamasarap na luto ay hindi nakukuha sa mamahaling sangkap o modernong kagamitan, kundi sa kapayapaang namamayani sa puso ng taong naghahain nito sa mga mahal niya sa buhay. Isang taon na ang lumipas mula nang muling magliwanag ang karatula
ng Esperanza's Heirloom, ang amoy ng sariwang gata, bawang, at ang manamis-namis na bango ng wild honey ay hindi na lamang nakakulong sa kusina, kundi tila ba naging hininga na ng buong kalsada. Nakatayo si Mary sa balkonahe ng kanilang bagong bahay sa itaas ng restaurant, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay ng langit na kulay kahel at lila ay tila isang painting na nagpapaalala sa kanya na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng liwanag. Sa loob ng dining hall, naririnig ni Mary ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana, isang maayos na musika ng kasiyahan at busog na sikmura. Wala na ang tensyon, wala na ang ingay ng mga pekeng pangako. Ang bawat taong pumapasok sa restaurant, mula sa mga batikang kritiko hanggang sa mga pamilyang nag-iipon para sa isang espesyal na gabi, ay tinatrato bilang bahagi ng pamilya. Ang National Cultural Heritage Award ay nagniningning sa gitna ng pader, ngunit para kay Mary, ang tunay na parangal ay ang makitang masaya ang kanyang mga anak. Mommy, look! Ang batch ng adobo ni Gabriel. Perfectly balanced na ang taste. Sabi ko sa kanya, kailangan lang talaga ng tamang timing sa apoy. Ang masayang sigaw ni Mia habang patakbong lumalapit sa kanyang ina. Kasunod niya si Maya at ang batang si Gabriel. Ang tatlo ay suot ang kanilang mga maliliit na apron na may bahid ng harina at sarsa, ang kanilang mga medalya ng karangalan sa kusina. Niyakap ni Mary ang tatlong bata. Ang bawat haplos niya ay puno ng pasasalamat sa tadhana. Sa gitna ng kanilang tawanan, dumaan ang isang mabilis na alaala ni Victor. Nabalitaan ni Mary na si Victor ay dahan-dahan nang bumubuti ang kalagayan sa ospital ng bilangguan, ngunit ang kanyang mundo ay nananatiling maliit at limitado. Hindi na nararamdaman ni Mary ang galit na dati ay lumulunod sa kanya. Pinili niyang magpatawad, hindi dahil karapat-dapat si Victor, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng nakaraan sa kinabukasang ipinunla nila ni Lola Esperanza. Ang pagpapatawad ay ang huling pampalasa na nagpabalanse sa lahat ng pait na naranasan niya. Si Esmeralda naman ay tuluyan ng nanahimik sa probinsya, nabubuhay sa maliit na pensyon na ipinadala ni Mary. Isang huling kilos ng kabutihan na nagpapatunay na ang pagkatao ni Mary ay hindi kailanman nadungisan ng kasakiman ng kanyang mga kaaway. Ang bawat sentimong ibinibigay niya sa matanda ay tila isang tahimik na panalangin na sana sa huling sandali ng buhay nito ay matutunan nito ang tunay na halaga ng pagmamahal. Dahan-dahang pumasok si Mary sa loob ng kusina at binuksan ang lumang baul na ngayon ay nakalagay sa isang altar ng mga alaala. Hinawakan niya ang kwaderno ni Lola Esperanza. Ang mga pahina nito ay mas lalo nang naging mahalaga sa bawat paglipas ng araw. Dito niya natutunan na ang buhay ay parang pagluluto. Minsan kailangang dumaan sa matinding apoy, kailangang madurog ang mga sangkap, at kailangang maghintay ng matagal na simula bago makuha ang pinakamasarap na timpla. Mami, kakain na po tayo. Inihanda po namin ang paborito ninyo. Ani Maya habang inilagay ang huling pinggan sa mesa ng kanilang pamilya sa gitna ng kusina. Doon, kasama si Mang Nestor, Isabel, at ang mga bagong katuwang nila sa buhay, naupo si Mary. Ang bawat subo nila ay puno ng kwento. Ang bawat tawa ay pambura sa mga luhang pumatak noon sa eskinita. Napatitig si Mary sa portrait ni Lola Esperanza na tila ba kumikindat sa kanya sa gitna ng usok ng masarap na pagkain. Naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay, ang bawat peklat ng init mula sa kalan, ay mga marka ng isang reynang muling nakaupo sa kanyang trono. Isang trono na hindi gawa sa ginto, kundi sa pag-ibig, katapatan, at sa diwa ng isang tunay na pamilya. Isinara ni Mary ang kanyang mga mata at dahan-dahang huminga ng malalim, ninanamnam ang amoy ng tagumpay na nakuha sa tamang paraan. Sa kusinang ito, sa tahanang ito, ang apoy ay hinding-hindi na muling mamamatay, sapagkat ang lihim na sangkap ay hindi na lihim,
Ito ay ang pag-ibig na ibinibigay ng walang pasubali, sa bawat hain, sa bawat oras, habang buhay. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na pagdarasal ay umalingaw sa buong restaurant, tila isang banal na awit na naghahatid ng kapayapaan sa lahat ng nakikinig. Tapos na ang gulo, tapos na ang paghihirap. Ang tanging natitira ay ang tamis ng pagsasama at ang linamnam ng katarungang sa wakas ay nakamit na.